Ni Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Inaluluta ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Ayun, so ang sinasabi ngayon ni Amy, at tulad na sinasabi ko kanina, binubudol na naman tayo. Kapalpakan tong ginagawa ng pinsan, sinasabi na hindi yung pinsan niya may kasalanan, may umuudyok. O parang itong kapatid niya, na nasa Malacanang, pag pumapalpak dati sa Department of Agriculture, ang sasabihin niyan, may umuudyok dyan. Ganyan yan si Amy. Ay kung sa inyo, syempre kamag-anak niya pa rin yan. Pipilitin niyang buhatin yung mga pangalan niyan. Pipilitin niyang linisin yung mga pangalan niyan na pagkarumi-rumi na. Lalaban niya yan as much as possible. So sabi niya, feeling niya may nag-uudyok. O kung may feeling ka, may hunch ka na merong nag-uudyok, why not? Sabihin mo na din sa tingin mo kung sino yung nag-uudyok. Total din naman, pinalutang mo na yung idea na may nag-uudyok. Sabihin mo na kung sino, anong kulay. Mamaya, mamaya may expose ako. Manood kayo, may bumulong sa akin na pulang daga. Pucha, pulang daga, si Mickey Mouse yan Banat ba? Matindi yan, mas magaling yung daga sa ahas. Kasi yung daga, mabilis yung kumilos. Yung ahas, matagal yun. Walang hiya na yan. Uy, abangan natin yan 12:30, malapit na tayo matapos. 12:30 magla-live yan si Banat Bay. Pakinggan natin yung dagang pula. Bucha, dagang pula. Red rat. Di ba red horse ang meron? Anak ng tinapay, si Mickey the Rat na yan. Baka naman si Roborat yan Oo, baka si Roborat yan and the Mighty Mouse Pero tama ka, M16. Kakainin ng ahas yan. Matindi kung sila may puting ahas, si Banat Bay may pulang daga. Anong yan? Walang hiya, biglang naging pulang daga. Sige, play natin to si Amy. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamata. Ayan ang title ng live ni Banat Bay mamaya. Mula sa aking mga pulang daga. Pucha, anong daga yan? Banat Bay, baka yung daga mo yan Sabi nga ni Russell Stevie, baka naman yung daga mo yan na kasi laki ng pusa Sige, Amy, galingan mo. Taas na posisyon sa gobyerno. Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si... Mabait naman pala Mabait naman pala si Martin. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan ngayon. Lahat ng mga nangyari na to ay hindi si Martin, na-hypnotize lang siya. Kumbaga nabudol siya. Yan yung mga tumatawag sa inyo, hello. Yung si ma'am mo. Tsaka si sir mo na disgrasya. Yung mga bata, idali mo muna, itago mo muna sila sa kwarto tapos pumunta ka sa kwarto namin. Tapos kunin mo yung alahas, may papupuntahin ako dyan para pambayad sa ospital. Ganun yun. Tapos paglabas, ito na po. Siya nung ikukulong na. Ba't yung ikukulong napag-utusan lang ako, hindi ko maalam na budol-budol pala yan. So, ibig sabihin, ito si Tamba, mabait siya. Si Speaker Romualdez, hindi niya kayang gawin yung mga pinaggagawa niya ngayon. Nabulungan lang siya. Ang galing mo talaga, Amy. Ikaw na nagsabi, hindi totoo yung blood is thicker than water, pero lintik gusto mong hugasan to si Martin na sugatan pa My
Martin, okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Siguro may tumutulok, may umuudyok. So parang sabi niya, tanga yan eh. Banjing-banjing lang yan. Ano yan eh. Kumbaga buyoyong lang yan. Pero para gawin niya to, hindi siya yan kasi hindi naman siya ganun kagaling. So kahit pa paano, niligtas niya yung kanyang pinsan pero nilaglag din niya. Kumbaga, hindi ito pwedeng maisip ng pinsan ko dahil mahina ang kokote nito. Kaya sigurado ko merong nagkukumpas dito. Napakasakit. Biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng Senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una ng ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng Kamara ang pagrebisa sa mga economic provisions. Pero bago magbagong taon ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinangunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon na nagsusulong ng tsa-tsa. Ayan, so naniniwala siya na hindi yan kayang gawin ng kanyang pinsan dahil bonjing lang daw yung pinsan niya.